Panibagong solar flare nagparamdam muli sa mundo. Malaki ba ang magiging epekto? Alamin. At bagong low pressure area bagamat invest pa lamang ito na mataan sa hilagang kanluran ng Puerto Princesa. Malaki pa magiging epekto nito sa kanluran ng bansa. Ating tatalakayin. At kanluran ng bansa ay patuloy pa rin makakaramdam ng malawakang ulan. At dahil dyan ay asahan din na extension ng Intertropical Convergence Zone, magpapaulan sa ibang bahagi ng Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao area. Luzon area ay manatili pa rin maaraw at maalinsangan ng panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, May 25, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga ay alas 10:57 na o 58 na ng umaga. Mukhang maraming ganap ngayon pero unahin natin nalagay ng panahon muna sa atin base sa ating dashboard sa PIMO Weather page at para malaman na rin natin kung tuloy-tuloy pa magiging maalinsangan tayo dito sa Luzon hanggang sa pagpasok ng ulang linggo ng June. Mula sa ating lightning detection system, may 6 na lightning strikes ang namataan dito sa bandang Camarines Norte, and the rest, puro sa may baybay naman ito sa Silangan at Kanluran. So medyo malayo at mangilan-gilan pa lamang ang mga pagkulog at pagkilat. Bakit ganon? Dahil wala pa rin tayong inaasahan na mga maulap na himpapurin, especially sa Metro Manila, Central Luzon na Extreme Northern Luzon. Magkakaroon lamang na magiging overcast sa may bandang NCR at Calabarzon area, pero yung ating humid na panahon ay magpapatuloy pa rin. Base na rin sa ating Doppler radar imagery, mababa lamang ang water vapor dito sa may bandang Calabarzon and the rest ng Northern Luzon. Ang forecast nga lang ng mga mahihin at katamtamang pag-ulan, medyo naglalaro. Pero sa Metro Manila ay mababa lamang around 10% base sa ating forecast and storm prediction. Nakataas nga ang thunderstorm watch sa NCR as of 10 o'clock AM. Kasama na ang Metro Manila, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. Pero yan ay sa extended forecast lamang sa data pwede pag-asa within 12 hours po. Sa extreme Northern Luzon, ang Ilocos Norte at Cagayan within 12 hours din. At sa Southern Luzon naman ang buong bahagi ng Catanduanes. So kasama na ang Kabikulan. Ay lang bahagi dyan sa may bandang Catanduanes, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro and the rest ng Palawan. Lalo na damay na rin sa may bandang west portions, lalo na nakakaranas ng mga kapag-ulan pa rin ang kalurang bahagi pa rin ng Visayas at sa Palawan area. Sa ating current conditions, overcast gloomy tayo, haze at few clouds, pero nagkakaroon kami ng pag-windy dito sa amin sa Caloocan at medyo nararamdaman na rin ang ilang hangin mula sa timog kaluran ng bansa. Mas madalas na po yung location ng wind location sa amin base sa weather station, southwest o southwest-southwest ang madalas na ngayon ang nagiging direksyon ng hangin. Base dito sa aking wind vane, south-southwest po ito na may bilis na 16.5 km per hour. So lumalabas ay madalas nagkakaroon na ng hangin mula sa timog kaluran ng bansa. Senyalis lamang na dahan-dahang nagpaparamdam na ang ilang southwesterly trade wind. Bagamat mahina pa yan, hindi pa natin masyado ramdam yan, ang easterlies pa rin ang nangunguna na mas mararamdaman natin sa bansa. Lalo na sa silangang parte ng bansa na kung saan nagdadala pa rin ng maalinsangang panahon at hot dry na panahon. Sa lowest temperature na tala na weather station kaninang 5:41 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang init sa amin, 35.8 degrees Celsius ang naitala sa amin. Kahapon ito ng hapon at 2:48 PM. Ibig sabihin ay nasa 52.1 degrees Celsius ang grabing init pandama sa amin sa Caloocan. Naggrabe ang init pandama. So bago ang lahat, tingnan muna natin yung magiging forecast ng heat index natin sa kasalukuyan as of 9:59 AM. Sa weather station ay 46.1 degrees Celsius ang aming instrumentation heat index. Ayun, nasa danger level. Kung titingnan naman sa forecast, halos magkakapareho o halos malapit sa accuracy na nasa 45 degrees Celsius po ang aming heat index ngayong 11 o'clock. At natiling danger pa rin yan, halos malapit sa actual reading ng aking aparato. Pero base sa forecast, inaasahan na yan na ang pinakamataas namin na heat index ngayong araw
dito sa Caloocan. At tatagal daw yan hanggang mamayang 12 o'clock ng tanghali. So mukhang nasa 45 degrees Celsius pababa lamang ang magiging heat index sa amin sa Caloocan. Kung titingnan natin dito sa 7-day heat index forecast sa amin sa Caloocan, ay makikita ninyo by May 29, parang huling araw na, huling 2 araw ng May, ay mukhang unti-unti humihina na po yung heat index sa amin sa Caloocan. Yan ay base sa forecast. Yan, bumaba na. So mukhang papasok na po ang tag-ulan. So dahil sa nagpapalit na ang klima, yung aming heat index forecast, unti-unti na ring nababawasan na rin. Pero mula ngayong araw hanggang sa huling araw ng May, mukhang manatili pa rin nasa above 45 degrees Celsius o above 40 degrees Celsius pa rin ang heat index sa amin sa Caloocan. Kung papansinin natin sa huling heat index computed, heat index ni Pag-asa, kahapon, nangunguna ang Dagupan sa Pangasinan na may 45 degrees Celsius na pinakamataas na heat index kahapon. At ang kasama niya doon na 45 degrees Celsius ang Pili, Camarines Sur na may 45 degrees Celsius. So, naglalaro sa 45 degrees Celsius ang ating pero nangunguna base kay Pag-asa ang Apari Cagayan na may 46 degrees Celsius na pinakamataas na heat index ayon yan sa computed heat index ni Pag-asa. Yun. Anyway, meron na tayong nagawa. Naayos na natin yung ating station all-time records para sa heat index. Importante kasi ang heat index reading sa amin sa Caloocan. So, na-recover ko na yung heat index para sa aming temperature record sa Caloocan. Ayan, meron na po. May latest na tayo. At yan ay computed heat index naman sa amin. Base yan sa monthly humidity averages. So, nakakomputed yan. Kung sa aking instrumentation reading, umaabot ng more than 51 to 52 degrees Celsius. Dito, medyo adjusted siya. Nakakomputed yan base sa monthly humidity averages na sumusunod sa eksaktong average humidity natin sa Pilipinas. Para at least magkaroon ng tamang computed heat index record, yung ating climatological record. So, at least nagawa na natin ang paraan, meron na rin tayong heat index chart para sa ating climatological heat index report. Dapat pala nilalagay ko dito computed heat index. So, babaguhin natin yan. At least constant na po yung ating heat index. At makikita nga po natin dito, pagpasok nga po ng April hanggang May ay tumudo na ang grabe ng alinsangan sa atin sa Metro Manila. So, malinaw lamang, pagpasok talaga ng April, tumutodo yung ating alinsangan. Yan. Sa ating highest validity of heat index ay pinakamataas talaga pagpasok ng April hanggang May. Yan, umaabot ng 46 to 48 degrees Celsius o higit pa yung heat index. So, malinaw lamang dito ang ating kalkulasyon. At least makikita ninyo yan sa aking webpage under all-time records or dito sa ating graphs and records sa station all-time record para nakikita natin yung kung kailan talaga na buwan o anong buwan talaga madalas tumitindi ang ating alinsangan. Samantala, para sa iba't ibang heat index naman sa iba't ibang panig ng bansa, sa selected areas lamang, magsisimula tayo sa Ilocos Norte. Inaasahang heat index 42 degrees Celsius po at pataas pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, ingat pa rin, huwag masyadong magpa-dehydrate pa rin mga folks dahil nanatili pa rin napakataas ang heat index sa inyo. Sa Tuguegarao naman, 43 degrees Celsius po ang kasalukuyang heat index ninyo ngayong 11 o'clock. Forecast po yan ha. At aabot pa yan sa pinakamataas sa 47 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So iwasan pa rin magpa-dehydrate dahil grabe pa rin ang alinsangan natin dyan sa extreme Northern Luzon. Sa bandang Santiago, Isabela naman ay 42 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyong heat index forecast dyan, pero aabot pa yan sa pinakamataas sa 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Dagupan, Pangasinan naman ay 43 degrees Celsius ang expected heat index forecast sa inyo dyan at aabot pa yan sa mas mataas na 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 din ng hapon. Sa Tarlac, Central Luzon naman ay 43 degrees Celsius din ang inyong heat index ngayon. O expected heat index forecast pero tataas pa yan hanggang 48 degrees Celsius
mamayang alas 2 ng hapon. So iwasan din mag-dehydrate dahil matindi pa rin ang alinsangan natin sa buong bahagi ng Luzon pa rin. Sa parte naman ng Batangas ay inaasang heat index sa inyo, 45 degrees Celsius po ang heat index, danger status pa rin. At yun na ang pinakamataas ninyong heat index ngayong araw. At makikita natin bababa na kagad yan sa 44 below. So makikita dito sa chart o graph ng ating heat index forecast within 7 days. Mukhang makikita din sa katapusan ng May, unti-unti na rin daw bababa. Well, hopefully bababa na yan pagpasok po ng June. Pero makikita natin, tuloy-tuloy pa rin ang grabing init sa atin. At sa may bandang San Jose Occidental Mindoro naman, asahan ang heat index sa inyo, 40 degrees Celsius po. So medyo bumaba siya ng bahagya sa may San Jose. Well, kasi nga po, medyo lumalapit ngayon yung surface trap dyan at mas maulan na ngayon sa bahagi ng yan na sumasakop sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Kaya medyo bumaba ang heat index sa inyo. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo sa San Jose Occidental Mindoro ngayong 11 o'clock. At maghapon ay naglalaro na lamang sa 39 degrees Celsius pababa. So mukhang dahan-dahan na rin bumababa yung ating heat index. At sa parte naman ng Central Visayas sa may Cebu especially, nasa ang heat index forecast sa inyo medyo mababa, 38 degrees Celsius po. At mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo ngayong araw. So nakakaranas kayo ng maulang panahon dyan dahil sa mababa ang naging heat index sa inyo dyan. So medyo mababa ng heat index sa may bandang Visayas po, lalo na sa may Mindanao, pero tingnan pa rin natin kung gaano kataas ang heat index sa may Davao City, 33 degrees Celsius lamang. So bagamat extreme caution, maituturing na ito na comfortable sa kanila. Yan. Dahil maulan nga po sa kanila since mga nakarang linggo. Sa Zamboanga City naman, well, 36 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang extreme caution heat index. At mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon. So makikita natin sa may bandang Visayas at Mindanao, mababa na ang heat index forecast sa kanila. Except pa rin sa ilang bahagi ng Southern Luzon and the rest ng extreme Northern Luzon na patuloy ang grabe pa rin ang init ng ating panahon. So take note yan. Ayan, nag-update na yung aking heat index as of 10:46 a.m. Naging 46.3 degrees Celsius na po. Pasok pa rin sa forecast sa amin na 45 degrees Celsius po. So, hindi naman nagkamali yung forecast na ganyan na ang inaasahan na aabot o higit pa sa magiging heat index sa amin sa Caloocan. Pero kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna pa rin na tugigaraw sa grabe ang kanilang air temperature, 38.6 degrees Celsius ang pinakamataas sa kanila. Sa lowest temperature sa Baguio, almost stationary at 17.8 degrees Celsius. Pero pagdating sa Inulan, ang Dumaguete, grabe ang naging pag-ulan sa kanila, 107 mm ang total rainfall. Hopefully ay hindi kayo nilubog sa baha sa grabe ang pag-ulan. At inaasahan tuloy-tuloy pa rin po yan dahil mataas po yung tropical cyclone strike probability sa area na yan sa kanlurang bahagi ng Visayas hanggang Palawan yan, extension. Samantala sa ating outside humidity, medyo moderate, 71% at tumaas ito ng 7% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So mukhang malabo ang localized thunderstorms dito sa Metro Manila. So tingnan na lamang natin mga folks. High tide, low tide status, natiling maximum high tide, pero bahagyan na nang nabawasan yung sea level nito. May 4 hours mahigit pa po para mag minimum low. At sa ating almanac naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 a.m. at inasang lulubog po ito mamayang 6:19 p.m. At sa atin namang 5% illuminated, so almost new moon na po, waning crescent. Palubog pa lamang ito at 71 degree altitude. So nag-moonrise po ito kaninang madaling araw, 4:13 a.m. At mamayang hapon po ng 4:26 p.m. naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas yan ng Lunes, at mukhang huling Lunes na ito ng May, pagpasok po ng Monday. Inaasahan ngayong araw na linggo ay partly cloudy ang ating maghapon, tsansa na pag-ulan, 10% lamang, so isolated ito kung sakali. Ganon din bukas, mababa rin ang tsansa na pag-ulan sa Lunes ng 10% lamang. Bagamat partly cloudy ang ating halos maghapon. High sa lowest temperature expected, maglalaro 35 to 36 degrees Celsius, so maalinsangan po ang 2 days natin na forecast. So wag pa rin masyadong gibilad, expected pa rin ang mataas na heat index. Sa lowest temperature expected naman maglalaro 27 to 28 degrees Celsius.
So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po ang malawakang ulan nito at nagkaroon na nga po ng invest dito sa may bandang kaluran ng Palawan dahil sa tuloy-tuloy na mataas na tropical cyclone strike probability around 50%. At dahil ilang araw na siya nag-50% ay tumaas na ito o itinaas na bilang invest low pressure area o investigative pa lang na low pressure area. At makikita sa buong bahagi ng kanluran ng Palawan patuloy na makakaranas ng malawakang ulan na may pagkilat at pagkulog sa Puerto Princesa, pababa na yan ng Batara sa Balabac at ilang bahagi ng Coron, Palawan at ilang parte ng Mindoro, lalo na sa may bandang katimugan ng Occidental at Oriental Mindoro. Ingat po sa mga kapagbaha dahil tuloy-tuloy po kayong nakaranas yan mula pa nung isang araw na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkida. So hindi na natin isa-isahin din halos ang buong Mimaropa nakaranas ng maulap na panahon at malawakang ulan. Sa may bandang west portions naman ng Visayas, unahin natin kung saan ay concentrated ang maulan. Dito sa may bandang Panay Island, karamihan ay inuulan na ang parte ng Aklan at ilang parte ng kanluran ng Antique, kasama na ang Iloilo at ilang bahagi dyan sa may bandang Tubungan. Yan, inuulan na rin kayo dyan hanggang San Joaquin and the rest ng Guimaras Island. Sa may bandang Negros region naman, maulap din ang inyong paligid. Mula sa bahagi ng Bacolod, kasama na ang Kanloon pababa na yan ng Negros Oriental dyan sa dulo ng Siaton, Dumaguete, which is nakaranas tayo ng malawakang ulan dyan. Umabot sa mahigit 100 mm. Hopefully, hindi kayo binaha dyan. So, patuloy pa rin kayo nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may clusterized heavy rain showers sa buong Dumaguete, Siquijor at parte ng katimugan ng Cebu hanggang Karkar. So, asahan din na maulap ng panahon sa buong Cebu City hanggang pataas na yan ng Bogo, Bohol at ilang parte ng Leyte. Nakakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan, light to moderate and some heavy rain showers po ang umiiral sa buong bahagi ng Leyte, mula Tacloban yan, kasama ng Ormoc, pababa na yan ng bandang Southern Leyte sa Maasin. So, ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Ano ba epekto? Ba't umabot na nga po dyan? Well, dahil sa kasama na rin ng embedded ang Intertropical Convergence Zone na tuloy-tuloy pa rin po na nagtatabers dito sa Mindanao hanggang Visayas at bandang kaluran ng Palawan na nagkaroon na nga po ng invest monitoring dyan. Dahil bumaba na po yung atmospheric pressure dyan, kaya tumaas bilang invest, which is tatalakay natin yan mayamang konti. Kaya kasama na rin ang halos buong Visayas ang magiging maulap na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat pagkulog, kabilang na ang buong Southern Luzon, mula Masbate, Romblon hanggang Marinduque. Ilang parte ng Bicol region nakakaranas din ng maulap na panahon, may mga isolated rain showers and localized thunderstorms po. So, ingat na lamang just in case. Pero, para sa akin, ang bandang Bicol region, medyo maiibsan ang tindi ng init. At least, medyo good news ng konti. Ingat na lamang kung biglang magkaroon kayo ng mga heavy rain showers. Pero makikita naman natin sa forecast, around 5% to 10% lamang na maapektuhan ang buong Kabikulan. Kasama na ang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Mababa lamang yung tropical cyclone strike probability dyan sa may bandang Calabarzon at Bicol region. Hindi kagaya sa may bandang Mindoro na tumataas na po yung strike probability na maapektuhan dyan. Naglalaro hanggang 20%, pataas yan ng hanggang 50%. Ang 50% dito yan sa paligid ng Palawan, yan, lalo na sa buong bahagi ng Puerto Princesa hanggang Kalayaan Group of Islands. Nasa around 50% po yung strike probability dyan, ibig sabihin yung mas maapektuhang lugar ng surface trap na may dalang mga heavy rain showers. Ibig sabihin yan, kung magiging low pressure area yan o maging bagyo, yung area na yan sa Palawan ang mas maapektuhan. Kung hindi man, kung surface trap lamang, yung dalang malawakang ulan naman ang magpapaapekto sa buong bahagi ng Palawan. Yan na ang ibig sabihin po niyan. At mula naman sa may bahagi ng kanluran ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula, patuloy pa rin kayo makakaranas ng malawakang heavy rain showers, lalo na dito sa may bandang Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur po. Ingat po sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Gayon din sa dulo ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulon na makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Kabilang na ang bahagi ng Dipolog sa Zamboanga del Norte and the rest ng hanggang Baligian o Siocon, Zamboanga del Norte. Ingat na lamang po. Well, sa buong Southern area naman, bagamat partly cloudy to some mostly cloudy kayo dyan, nagiging katamtaman ang inyong panahon. At mas bumababa na rin kasi yung inyong strike probability dyan. Bumababa na around 20% to 10% na lamang yung mas maapektuhan sa inyo. Dahil nakatawid na yung highly concentrated na strike probability
nasa may bandang Palawan na kasi. Pero hindi pa rin kayo lusot sa mga magiging maulan ang panahon sa iba't ibang bahagi ng Sorsogon area. Bagamat partly cloudy na kayo at medyo nagmo-moderate na ang panahon sa inyo dyan sa kanluran ng Mindanao. Especially dyan sa Sorsogon area, mula Lanao del Sur hanggang dito sa South Cotabato, kasama na ang Davao Occidental. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa may bandang northern part ng Davao, sa Davao del Sur and Davao del Norte. Bagamat part dito sa Musricaw di pong iiral, kabilang ng Central Mindanao at Northern Mindanao, na magkakaroon pa rin kayo ng mga di inaasang isolated rain showers and localized thunderstorms. At magiging maulan naman sa baharte pa rin ng silangan ng Mindanao, kabilang na ang dulo ng Compostela Valley and the rest ng Davao Oriental mula Caraga pataas na yun ng Boston, Bislig, pasakop dito sa may bandang hinatuan ng Surigao del Sur hanggang sa buong bahagi ng Caraga area at Surigao region po. Moderate and heavy rain showers naman ang mararamdaman ninyo dyan. So ingat pa rin sa mga patuloy na mga moderate and heavy rain showers at mga posibleng pagbaha po. So medyo gloomy po ang Visayas at Mindanao, hindi kagaya sa pandang bahagi ng Luzon area, na makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So ingat na lamang, lalo na sa mga makakaranas ng mga heavy rain showers dito sa kalurang bahagi ng Visayas hanggang Palawan. Mula naman sa atin sa Luzon, mula sa sabiban ng Calabarzon, kasama na nga po Metro Manila, medyo katamtaman tayo, pero patuloy pa rin ang hot, humid na panahon dahil pa rin sa patuloy na easterlies na tumatama pa rin dito sa atin sa silangan dagat Pasipiko na tumatawid hanggang sa Central Luzon. Kaya mula Central Luzon, pataas na ng extreme low Luzon, patuloy pa rin na magiging hot, humid ang panahon, maalinsangan, pero mga ilang part dito sa Musricaw di pa rin po ang umiiral, kabilang na dito sa may silangang bahagi ng Isabela, Tugigaraw, and the rest ng Cagayan Valley area. Bagamat ay maulap, asahan pa rin ang mas maaraw at maalinsangan ang panahon nating maghapon. Kaya iwasan pa rin magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil malabo pa rin tayo na makakaramdam ng malawakang ulan. Di gaya dito sa nararamdaman ng mga taga-Palawan na halos lubog na sila dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. At nagkaroon na nga po tayo ng low pressure area na namataan dito nga po sa malapit sa Puerto Princesa, which is tatalakay natin yan. Mataas pa rin ang concentration ng water vapor dyan sa Palawan, umaabot pa rin sa more than 50 mm ang water vapor. Ibig sabihin, pag bumuhos yan, lumalagpas pa rin sa 50 mm ang total rainfall, which is nangyari nga po at nakaranas ng 107 mm ang mga taga Dumaguete. Parte pa yan ng kaluran ng Visayas, hindi pa yan sa Palawan. So take note na lamang sa mga areas na uulanin ngayong araw. At dahil meron tayong bagong invest na binabantayan, gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector ng inyong lingkod, ay tinawag itong 91W nga po, Invest 91W, and as of 10:11:15 AM ngayong magtatanghali na, makikita natin ay ang sentro pa rin nito ay nasa may bandang hilagang kanluran ng Puerto Princesa, pero mukhang mas lumayo na yung distansya niya. Kung susukatin natin, kanina kasi mga bandang 62 to 64 kilometers ang layo niya mula Puerto Princesa. Pero ngayon, nasa layong, halos nasa 62 kilometers pa rin to 63 kilometers ang layo niya. Hilagang kanluran pa rin yan ng Puerto Princesa. Ayan, malinaw naman po yan. Yan. Yung kasalukuyan pa rin location ng sentro ni 91W. So hindi pa masyado organized yung development nito. Wala pang significant pressure o yung atmospheric pressure dahil napaka-disorganized at napaka-buhagag pa ng kaulapan niya sa paligid. Nagkaroon lamang ng concentrated anomaly kaya tinaas yan as invest. So hindi pa natin masabi o napakalit pa ang sansa nito na magiging aktibong low pressure area sa ngayon. Pero again, yung malawak ang pag-ulan na dala nito, magpapa-apekto pa rin sa buong bahagi ng kaluran ng Visayas hanggang Palawan po. Damay na ang Kalayaan Group of Islands dyan sa West Philippine Sea hanggang sa pagtawid na ng South China Sea na. O pagitan ng South China Sea at West Philippine Sea. So para fair tayo. Yan. So sa may bandang West Philippine Sea location ay maulan pa rin. Ayan, malawakang moderate and heavy rain showers po. Ingat po sa mga mangingisda natin ngayon dyan. At dito naman sa may bandang boundary ng South China Sea, dito sa may bandang South China Sea naman, ay sa ngayon medyo partly cloudy pa lamang. So bandang West Philippine Sea pa rin, nakakaramdam tayo ng malawakang heavy rain showers. Ingat po sa mga
mangingisda natin at mga Navy natin na patuloy na nagbabantay dyan sa karagatan ng ating West Philippine Sea. Ingat po dahil grabe ang maulang panahon ngayon dyan sa inyong lugar. At makikita natin yung lokasyon nga po ni 91W, magpapatuloy pa rin na mag-accumulate dyan at makikita natin ay kikilos po ito pakanluran. Ano magiging basahin natin? Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Pero tingnan natin kung meron na siyang tropical cyclone track combination, negative pa rin po. Sa forecast and symbols na natiling negative po. So hindi pa rin nagtataas ng anumang forecast combination ng ating tropical cyclone sector. Yan. Pero binabantayan na siya ng satellite monitoring ng ating floater courtesy of NOAA. Ayan, yung floater niya ay kitang-kita na nakatutok na ngayon sa mabuhaghag na inverse low pressure area na si 99W. So, hindi pa natin talaga masabi kung magkakaroon niya ng tuloy-tuloy na organized development. Pero kung pagbabasehan naman natin yung global forecast and symbols natin o global forecast assessment, kung sakaling magkaroon ng tsansa na lumakas itong si 91W, kung pagbabasehan natin ang West Pacific Basin monitoring natin, hindi naman nakataas yung kanyang real time. Kahit sa susunod na 24 oras. Ibig sabihin lamang nito ay maliit yung probability talaga niya na magiging isang aktibong low pressure area. Maging sa kanyang vorticity, halos observable lamang ang nakikitaan dito. Kaya mukhang malabo itong maging isang agresibong o aktibong low pressure area. Yun. Nataon lang na nagkaroon ng favorable sa paligid na ito na kung saan nandyan si 91W kaya siguro naging invest siya. Kasi nagkaroon siya ng bahagyang favorable convergence. Ayan, no? Nagkaroon ng favorable convergence. At least. Mga level 1, favorable siya. Kaya naging invest siya. Ganon din dito sa pinaka-horizontal anomaly niya. Nagkaroon din siya ng medyo mataas na anomaly. Kaya naging invest siya. Yun. Kaya lang, yung ating real-time na tropical cyclone formation probability in real time, hindi naman siya naka-indicate. So, malinaw na sa ngayon ay mababa pa ang chance niya na maging aktibong low pressure area. At makikita natin mula sa buong katapusan ng May hanggang unang linggo nga po ng June, makikita ay unti-unti nang nagpaparamdam ang southwesterly trade wind. Ayan, no, by May 28 po yan. Gaya na ating sinabi kahapon at nung isang araw, unti-unting magkakaroon na ng ilang daloy ng southwesterly trade wind o yung mahinang habagat na. Ayan, no, medyo nagpaparamdam na po. Kapag nagpaparamdam na kahit mahina yung habagat, asahan natin unti-unti na nagkakaroon dyan ng malawakang surface trap at mas magiging madalas na ang mga pag-ulan dito sa may bandang kanluran muna ng bandang Palawan. At habang lumalakas yan sa mga susunod na araw o linggo, aabot na yan sa may bandang kanluran ng Luzon na kung saan unti-unti nang mararamdaman natin dito sa Metro Manila ang malawakang ulan dala ng southwesterly trough o yung southwesterly rainfall na po. Sa ngayon, mahina pa po, base na rin dito sa ating binabantayan na global spectral model. Mga bandang huling 3 araw pa, mga May 28 to May 30, unti-unti pang magpaparamdam yung mahinang southwesterly trade wind. Sa ngayon, hindi pa masyado. Nagre-reaccumulate pa lamang yung daloy o yung daloy ng hangin mula sa katimugang equator, dito sa may bandang timog kanluran ng bansa. Nagre-reaccumulate pa siya. Ayan, pagpasok po ng 28 hanggang May 30, makikita na natin mayroon ng daloy ng mahinang southwesterly trade wind po. Ayan, malinaw na malinaw yan. So, klaro yan ha mga folks. So, medyo magpaparamdam na ng konti itong si habagat. Pero kung papansinin ninyo mga folks, wala tayong nakikitaan na agresibong low pressure o kahit man lang yung MSLP niya nitong si 91W. So, napaka-insignificant na maging aktibong low pressure area. Baka within 48 hour, baka tanggalin din na ating tropical cyclone sector itong si 91W. Sa mean sea level pressure naman, kung titingnan natin, ay naglalaro sa 1,000 hectopascals ang area na kung saan nandito si 91W. Kaya medyo malabo rin talaga na magiging aktibong low pressure area itong si 91W. Malamang ma-dissolve yan. Pero may mga forecast kasi pagdating niya ng bandang Vietnam ay medyo mag-accumulate ito ng bahagya. Then kikilos ito pahilagang silangan. Kasi sasama siya sa frontal system dito. Yun yung nagiging forecast niyan. At makikita natin wala namang significant na aktibong low pressure area
o yung accumulation ni 91W na magiging active low pressure area siya. Dahil malabo, wala tayong nakikitaan dito. Maging sa mga computer models, pero dito kay GFS, medyo may surface trap o nag-accumulate itong si 91W. Pero kalaunan ay na-dissolve din. Ayun, pagpasok ng unang linggo po yan ng June. Kay SMWF, mapapansin natin, accumulated lang din na surface trap ang nangyari kay 91W. Ayun, nag-low pressure siya, and then kikilos ito pakanluran patungo sa may bandang Vietnam. Ayan, So, napaka-disorganized pa na maging isang active low pressure area itong si 91W. Pero binabantayan niyan dahil may forecast pa rin siya na magpapatuloy sa kanyang low pressure sequence. At kay NABGEN naman, aggressive din ang forecast niya na naging active low pressure area siya. Pagdating niya sa may bandang Vietnam. And then kikilos ito pahilagang silangan dahil sasabay nga po siya sa daloy ng frontal system. Yung daloy kasi ng frontal system, kikilos yan pais po ang galaw ng frontal system. Yan. Sasalubungin niya kasi yung stalis dito, yung mainit na hangin. So yung galaw ng low pressure area dito, tataas yan, and then magre-recurve yan pa northeast o north-northeast po. Sasabay siya sa daloy ng frontal system dito sa itaas. So, malinaw lamang po yan sa ating pinapakita at makikita sa pinaka-animation niya. Ayan, magre-recurve siya, and then sasabay siya sa galaw nitong frontal system. Yan. Base yan kay NABGEM pero napaka-disorganized pa nila. Hindi pa nagkakatugma-tugma yung kanilang forecast. So, napaka-uncertain na maging aktibong low pressure area C91W. Well, kung titingnan naman natin sa mean sea level pressure at yung kanyang forecast rain, yan, tinutok na natin ngayong 8 o'clock AM hanggang 12. Inaasahan natin na magiging maulan ang Palawan at west portions ng Visayas. Ayan, nagkakaroon ng heavy rain showers dyan. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang kanluran, ha. And then, kung ilo-load natin ang 2 o'clock PM, ngayong araw, extended forecast po ito ng rainfall forecast ngayong araw. Yan. 2 o'clock PM po yan, mamayang hapon. Ayan, makikita po dito. Ay magiging maulan pa rin ang buong kanluran ng Visayas at Palawan, kabilang na ang parte ng Mindanao. Damay na rin ang bandang Davao City, hanggang dyan sa may bandang Northern Mindanao. Nakakaranas kayo ng malawakang ulan. So ingat po sa mga pagbaha dahil ngayong hapon, magiging mas maulan po ang parte ng kanluran ng Visayas at Mindanao area. Pero dito sa may parte ng Luzon, gloomy lamang at overcast tayo. Ayan, Pero posible pa rin magkaroon ng isolated rain showers o mahinang mga pag-ulan dito sa may bandang Calabarzon at Bicol region mamayang hapon. Pagsapit naman ng gabi, yan, makikita po, ay medyo magiging katamtaman na ang buong bahagi ng Luzon at posible pa rin magkaroon ng mahihinang pag-ulan sa may Bicol region. Pero sa may bandang kanluran pa rin ng Visayas, Palawan at Mindanao, tuloy-tuloy pa rin ang maulan panahon sa inyo. So mukhang maulan pa rin sa inyo dyan at ingat po sa mga potensyal na pagbaha dahil mukhang very intermittent ang magiging pag-ulan sa inyo sa may bandang west portions ng Visayas, kabilang na ang Palawan at Mindanao, especially sa may bandang Davao region. Ingat po sa mga pagbabaha po, which is nakaramdam na nga ang Dumaguete sa grabe na naging pinakamataas na total rainfall ng mahigit 103 mm total rainfall. Samantala sa ating space weather, meron tayong X1 na X-Flare class. Kani-kanina lamang, as of 10:14 AM po ito, nag-trigger. So, expected ang potential na consist portions ng sunlight side ng ating mundo na mararamdaman po yung R3, NOAA scale. Yan. So, maapektuhan po yung radio blackout, high frequency po. Within an hour po yan. So, mukhang sandalian lang naman ito. At mula sa KP Index Forecast, mababa lang naman hanggang unsettled to active ang pinapakita dito. However, pagdating sa radio blackout, ay posibleng maging mataas yan. Bagamat panandalian lamang. At base naman dito sa forecast, mababa yung magiging radio blackout niya at 25%. So mukhang lihis ito sa Earth, pero ay nararamdaman pa rin ang malakas na solar wind na halos nag-above normal speed ngayong tanghali. Yan, Mabuti na lamang at hindi nakatutok sa atin yung medyo malaawakang cluster ng AR4098 at 4090.
Yung AR4092, maliit lamang na mga cluster ito. So, medyo mahagya lamang na medyo ramdam sa Earth yung traveling ng solar flare. Yan, 105 yung ating sunspot. So, wala tayong KP forecast, pero meron tayong isang X-ray flux. Naganap ito, 9:52 AM po. Nag-X 1.1 po ito. Pero agad-agad din itong kumalma sa M-class of 5.3 pagdating ng 9:57 AM kaninang umaga. So halos mga 45 minutes o halos magwa 1 hour lamang itinagal yung arriving. Ayun, nagkaroon tayo ng R3, R2 o halos R3 po. Yan, almost R3 yung X-ray flux. So sandalian lamang na medyo maapektuhan yung radio blackout natin, yung tsansa. Hopefully walang naapektuhan at magaan-gaan lamang na ang ating magnetosphere. Medyo magaan yung impact. O halos walang masyadong ramdam na impact sa ating magnetosphere. So hopefully wala tayong geomagnetic event. So makikita sa TEC halos mild lamang at halos walang ionospheric error range ang buong Atlantic at Western Pacific. So mukhang wala tayong makikokomento rito. Mukhang kalmado naman yung ionospheric range natin. So, despite na malawak ang maapektuhan, mababa lamang yung TEC range niya. At least mga nasa 8.10 to 9.7 ionospheric error. So, wala tayong inaasahan na auroral activity dahil solar flare ito, X-ray flux. Yung propagation naman niya as of ngayong May 25 ay mababa rin. So, mukhang hindi direkta sa Earth tumama yung solar flare na yan. Kaya mababa lang din yung ating diridium absorptions. Pero expected, medyo fairly lang ang ating high frequency conditions ngayong umaga. Sa gabi, between 10 to 12 meters po na medyo poor ang ating transmissions. Well, sa Ulat Lindol, after na magkaroon tayo ng isang magnitude 5.3 sa area ng Luna, La Union kahapon, may mga aftershocks din na naganap dito sa may bandang La Union na naman. At mayroong iba sa ibang lugar kagabi. Yan, mga bandang alas 7 o alas 8 po ito kagabi. Mga minor earthquakes yan, probably mga magnitude 4 plus yan. After ng, malamang ito bandang alas 7, nagkaroon ng aftershock itong si La Union, sa may bandang northwest ng Luna, La Union. So hopefully ay nakapaghanda pa rin ang lahat. At makikita natin ang total aftershocks dyan sa may bandang Luna, La Union ay umabot na nga po ng 5. Dalawa rito is medyo malakas-lakas, 2.6 at isang 2.1 na aftershocks. Yan. So medyo alisto po tayo dyan sa may bandang La Union ha. May mga aftershocks po tayong nagaganap dyan ngayon so far. Yan. At mula ngayong araw sa ating seismograph, wala naman akong nadidetect na medyo agresibong mga pagyayanig. Wala naman sa data feed ni PHIVOX as of 12 o'clock AM. Wala ring naitala na magnitude 4 plus itong si PHIVOX pero marami-rami na kaagad ang mga pagyayanig. So tingnan natin kung ilan na ang total earthquake sa data feed ni PHIVOX gamit ang ating historical earthquake for the month of May 2025. Yan, i-load po natin. Ang total earthquakes na natin ay nasa 825 earthquakes na. So mukhang aabot pa ata ng 1,000 ha. 790 dito is magnitude 2.0, 33 sa magnitude 4.0 at dalawa na ang ating magnitude 5.0. Pero maituturing pa rin natin tong pinakakaunti na naitalang magnitude 5 sa mga nakalipas na buwan since April. Dahil dadalawa pa lamang yung ating magnitude 5 at wala pa tayong naitala na kahit isang magnitude 6.0. Kaya sa mga kababayan natin, patuloy pa rin tayo magiging mapagmasid at mapag-obserba at alisto po palagi dahil medyo tipid pa rin ang mga pagyayanig natin sa Pilipinas. So, hindi porket kokonti ang mga malalakas na pagyanig, babaliwalain na natin. Lalo na't nagkaroon na tayo ng isang magnitude 5 sa Luzon. Yan yung bandang Kanluran. Yung mga tectonic plates na sa may bandang Manila Plate, medyo gumagalaw-galaw na po yan. So, medyo alisto po tayo. At sa may bandang silangan naman ng Southeastern Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin na dadagdagan. Bagamat mga lighter na mga pagyanig ito, pero medyo marami na rin yung mga cluster niya. Maabot na rin sa mahigit 192 o yung total cluster umaabot na sa halos more than 200 o total of 446
sakop ang southern part ng Visayas and the rest of Mindanao area. Yan o. So, medyo alisto pa rin po tayo mga folks. Lalo na't may madalas na mga mahihina tayong mga paghinig na naitatala. So, medyo alisto pa rin tayo mga folks kahit na wala tayo masyadong naitala na mga magnitude 5.0 pataas ha. Huwag natin babaliwalain yan mga folks. Sa mga nagtatanong pa rin kung may mga historical records pa tayo, mga dating mga historical records, nandito lamang yan sa ating historical earthquake. Nandito yan sa ating historical recorded earthquakes. Ito po yun. Ito yung mga gusto nyo malaman kung mga nakalipas na mga 20 years, 40 years, o 100 years. Dito nyo po yan makikita at masaselect nyo naman yan, may input nyo yan since starting 1900 po yan. Yan. At pwede din niyang mailagay na yung bawat taon, ano yung starting year at end year para malaman yung range na gusto nyo malaman. At yung end of month. So, yung huling month na kung gusto nyo malaman kung ano ang lindol na gusto nyo malaman by month at yung huling araw na namataan ito. Yung maximum magnitude natin, naka-default yan sa 6 pero pwede nyo ma-adjust yung designated intensities ng magnitude. So, para ma-filter nyo po yung mga pagyayanig dyan. Kung ano lang na magnitude maximum ang gusto ninyong makita. Yan o. Between minimum and maximum magnitude po. So, kung halimbawa gusto niyo makita yung between magnitude 6 hanggang magnitude 8 ay pwede niyo pong makita yan. Yan, isa-select niyo yan. So, between magnitude 6 to magnitude 8 po yan. So on and so forth po yan. Pwede niyo rin ma-filter yung age o ilang taon. Halimbawa, 80 years ago, lalagyan niyo dyan 80. Then, mapifilter na po ninyo yan kung ano yung mga taon na yon. 80 years ago ang mga naitalang mga paglilindol. So, yan po yan. Ang courtesy niyan kay USGS po, US Geological Survey po, ang data na naire-record nila dyan. So, galing po yan sa USGS Observatory yung mga data na yan. So, malalaman po ninyo yung mga historical. Sa gusto ng mga kababayan natin malaman yung mga nakaraang pangapagyayinig. Yan. Kasi may mga kumakalat na naman na nape-predict daw ang lindol. Hindi po. Kasi dekada-dekada na may mga pagyayinig talaga sa mga certain na lugar na yan. So, hindi po talaga nape-predict talaga yan. Dahil noon pa man, ilang century na ay talagang meron na talagang mga pagyayinig dyan sa specific areas. Kaya hindi talaga nape-predict sa ngayon ang mga earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, May 25, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, May 25,
2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali sa ating report. Well, typical na magiging maalinsangan pa rin tayo sa Luzon, except na lamang sa katimugan ng bansa na kung saan pati West portions at Central Visayas nararamdaman na ang extension ng Intertropical Convergence Zone at yung Tropical Cyclone Strike Probability. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.